Kinakabahan ka ba kapag kailangan mo magsalita sa harap ng maraming tao? Para sa'yo ang video na to. Sa mga estudyante kasi, sobrang common ng mga activity na related sa public speaking. O kaya naman yung ilang nagtatrabaho na, hirap pa rin sila minsan kapag may speech, reporting, o presentation. Pero don't worry. Sa video na to, mag-share tayo ng 5 tips para mag-improve tayo sa public speaking. Favorite ko nga pala yung pang-5, kaya abangan nyo. Hi, this is Carl Season, helping you finish your academic requirements as quickly as possible. And welcome to our YouTube channel. Kung hindi ka magaling sa isang bagay, ang ibig sabihin lang nun, magaling ka sa ibang bagay. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, ako po si Carl Season, a licensed professional teacher major in English, and I am uploading educational and motivational videos for you. Nagsishare po tayo ng tips na magagamit sa school, sa pag-aaral ng English, sa pagsusulat ng thesis, sa pagtitake ng licensure examination for teachers, at marami pang iba. Kaya kung gusto niyo po ng ganyang klaseng content, hit the subscribe button and the notification bell, and always feel free to share our videos sa iba. Before anything else, gusto kong sabihin na kung kinakabahan ka sa public speaking, actually maganda rin yan. Ipinapakita lang kasi niyan na humble ka. Ibig sabihin, hindi masyadong mataas yung tingin mo sa sarili mo. At yung pagiging humble mo na yan, magre-reflect yan sa way ng delivery mo o ng pagsasalita mo. Kaya mas ma-appreciate ka ng audience mo at mas gugustuhin nilang makinig sa'yo. Pero syempre, yung sobra-sobrang kaba, hindi rin naman maganda yon kasi makaka-apekto na yon sa mensahe mo. Kaya hindi man natin maaalis totally yung kaba, ang goal naman natin ay mabawasan o makontrol natin yung kaba. At makakatulong sa'yo kung i-apply mo ang 5 tips na pag-uusapan natin ngayon. Number 1, speak from the heart. Actually, sinabi ko na rin to sa isang video natin tungkol sa kung paano gumaling sa pagre-report. Pwede niyong i-check yung video natin na yun. Iba kasi yung minimemorize mo lang yung sasabihin mo word by word. Hindi masyadong maganda yung impact nun pag pinakinggan ka na. Dapat alam mo yung mismong message sa likod ng mga salita na yon. Kahit hindi eksakto doon sa script mo yung mga salitang magamit mo, okay lang yon. As long as ma-convey mo yung idea at emotion sa topic mo, panalo ka na. Pero paano magiging mas madali sa'yo na magsalita mula sa puso? Una, dapat nakaka-relate ka dun sa topic na pine-present mo. At syempre, dapat ikaw mismo yung gumawa ng script o nung speech mo. Kasi kung ipapagawa mo yan sa iba, mahihirapan kang i-present yan. Tip number 2, mag-practice ng paulit-ulit. Mas maganda kung papracticein mo yung speech mo ng malakas. At kung yung venue ng pagsasalitaan mo ay malawak at pwede kang maglakad-lakad, baka pwede mo ring practicein ng nakatayo at naglalakad-lakad ka. Para talagang actual rehearsal. Magbo-boost kasi yan ng confidence mo. At the same time, magiging excited ka sa performance mo kasi alam mo na na-practice mo yan ng mabuti. Parang sa ibang skills lang din yan. Halimbawa sa pagbabike. Hindi pwedeng iniisip mo lang na nagbabike ka. Kailangan practicein mo talaga ng actual. So ganun din, hindi pwedeng isipin mo lang na nagpa-public speaking ka. Kailangan practicein mo talaga ng actual. Kasi kung hindi, lumalagay na yung actual performance mo, yun pa lang yung unang practice mo. Kaya hindi best ang maibibigay mo. Ngayon, bakit naman kailangang paulit-ulit mag-practice? Makakatulong naman yan para makabisado mo by mind and by heart yung presentation mo. Ang isang tip ko ay pwede mong i-record yung pagpapractice mo. Pwedeng audio lang o kaya video, tapos panoorin mo. Tutulong yan para mas ma-improve mo pa yung parts na sa tingin mo ay medyo boring o hindi effective. Tip number 3, eye contact. Hindi pwedeng nakatingin ka lang sa sahig. Hindi rin naman pwedeng nakatingin ka lang sa taas. Madidistract yung audience mo pag ganyan. Diba? Ang pangit. Kapag nakikipag-usap naman tayo sa kaibigan, di ba, natural lang yung eye contact? O ganun din sa public speaking. Magiging mahirap lang sa'yo yung eye contact kung hindi galing sa puso yung sinasabi mo. Mahalata kasi yan sa mga mata mo kung sa memorya mo lang kinukuha yung sinasabi mo. Kaya nakita nyo po, magkakakonect talaga yan. Kailangan, you speak from the heart. At mas magagawa mo yun kapag nag-practice ka ng paulit-ulit. At kapag nangyari yun, magiging mas natural na lang sa'yo yung eye contact. Pero paano kung nahihirapan kang tumingin sa mata? Ang tip ko ay tumingin ka na lang sa
noo. Kasi parang nakatingin ka na rin nun sa mata. Pero eventually, masasanay ka na rin na tumingin sa mismong mata. Actually, kapag tumitingin ka sa mata ng audience mo, mas magiging maganda pa yung delivery ng presentation mo. Kasi mas makikita mo na talagang nakikinig sila sa'yo, na talagang interesado sila sa'yo, kaya automatic na magiging mas masigla pa yung delivery mo. Pang-apat na tip, body language. Bigyan mo rin ng attention yung posture mo at kahit yung mismong damit mo. Siyempre, ibagay mo sa okasyon o sa theme o tema ng event na pupuntahan mo. Hand gestures, mahalaga din, pero hindi naman kailangan na sobrang scripted ng hand gestures mo. Kasi dapat normal lang na gumalaw yung kamay, depende sa kung ano yung sinasabi mo. Halimbawa, sinabi mo number 1, o di automatic na mapapaganyan ka na. Hindi mo naman na kailangan planuhin yan, di ba? Pero kung sa tingin mo, kailangan mo pa talaga mag-improve sa body language, makakatulong talaga kung paulit-ulit kang magpa-practice. Tapos yun nga, kung i-video mo rin yung sarili mo, tapos papanoorin mo para makita mo kung saan ka pa pwedeng mag-improve. Tip number 5, yung paborito ko, manood ng mga mahuhusay sa public speaking. Kapag lagi ka kasing nanonood, maa-adapt mo yan talaga. Parang yung mga bata, di ba kapag mahilig silang manood ng mga English na video, halimbawa yung Peppa Pig, di ba na-adapt na nila yung accent? O so ganyan din sa public speaking. Kakapanood mo ng mga mahuhusay sa public speaking, maa-adapt mo rin yung husay nila. Makukuha mo yung body language nila, yung delivery nila, o kahit yung husay nila sa mismong message, yung pagko-construct ng ideas, maa-adapt mo yun. Again, yung mismong public speaking performance yung papanoorin ha. Bukod sa ganitong video na nagbibigay ng tips, manood ka rin ng actual performance ng public speaker. Exposure is the key. Ire-recommend ko po sa inyo yung TED Talks o kaya kahit sinong favorite personality nyo na mahusay sa public speaking. So yun, sana po nakatulong sa inyo ang video natin. I-upload po natin sa separate video yung mga tips naman para sa paggawa ng script at doon sa mismong delivery ng speech. Kasi mas detalyado po yung mga yan kaya ihiwalay natin ng video. At meron din po ba kayong iba na gustong isuggest na i-content natin sa mga susunod na video? Comment nyo lang po sa baba. Kung nakatulong po sa inyo ang video na to, don't forget to hit the like button and the subscribe button. I-subscribe po na kung hindi ka pa rin nakaka-subscribe. And i-share mo na rin ang video na to sa mga kaklase mo, kaibigan mo dahil ang sabi nga, sharing is caring. Again, this is Carl Season and see you on our next video.